Ang pangingialam daw ng China sa pagbili ng Typhoon missile system binatikos ng Department of National Defense. O nga naman, bakit nga ba nakikialam ang China kung bibili tayo ng Typhoon missile system? Wala na silang pakialam doon, di ba? Hindi naman tayo sakop ng batas nila eh. So, itong ating bibigyan ng reaction video komentaryo, suggestion, criticism, kung ano-ano pa. At pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba kung ano inyong mga saloobin. Okay, no? So ngayon kung trip nyo yung mga ganitong mga usapin please kung bago ka pa lang sa aking channel like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa Okay? So and also please paki-subscribe din kay Philippine News. So, itong video na to sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng komentaryo. Komentaryo kasi ito yung maiinit na balita sa ngayon, tungkol sa West Philippine Sea at sa mga Chekwa na yan. Na nakakabwisit. Talagang inaangkit talaga lagi na lang nakikialam. Para kontrabida ba sa gobyerno ng Pilipinas. So, okay, no? Kung bago pa lang please like and subscribe na lang muna. Okay? So umpisahan na natin. Yon. Kumusta mga kababayan? Ito ang bago nating pag-uusapan at tatalakayin ngayon sa Philippine News. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang kanilang mga karapatan sa soberanya sa West Philippine Sea, at bansang China patuloy ang pagprotesta sa balak na pagbili ng Pilipinas ng Typhoon mid-range missile system, at DND nagalit na sa pakikialam ng Teka. Tingnan nyo naman balita to. Hindi to fake news Balita talaga to. Ayan na itong mga Chino na to sobrang nakikialam sa sa gobyerno ng Pilipinas. Ewan natin kung bakit ba ganyan sila. Hindi naman tayo sakop ng batas nila, So parang para naman sila nakakatawang nakakabwisit. China, at kung hilig mo ang ganitong mga usapin, paki-like and share naman at huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang update, at paki-comment mo na din ang opinion mo. Binigyang diin ng Chinese spokesperson ng China na mas pinalala ng Pilipinas ang mga provokasyon at pagtindi ng gulo sa South China Sea. Sinabi pa ng China na paulit-ulit daw nilinaw ng China ang mahigpit nitong oposisyon hinggil sa pag-deploy ng US ng mid-range missile system sa Pilipinas. Gustong idiin ng China na ang pagpapakilala ng Pilipinas sa estratehiko at nakakasakit na sandata na ito ay isang mapanukso at mapanganib na hakbang kasabwat ng Estados Unidos upang lumikha ng regional na tensyon, magpasiklab ng geopolitical confrontation, at sinabi pa ng China na pwede daw itong mag-trigger ng mga arm race. Ayun ganun daw ang sabi ng China na ito ay nagpapatrigger ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Bakit? Bakit bibili ba ng malalakas na armas tensyonado na sila? Bakit naman tensyonado? Bakit? Peke ba yung kanilang mga missile para ipangtapat diyan sa mga missile ng US? Bakit ba sila takot na takot? 'Di ba? Bakit takot na takot sila na magkaroon tayo ng malalakas na armas? Tingnan mo, may bago tayong biniling bibilin pa lang yung Typhoon missile system Ito yung kayang umabot sa bansang China. Ayun lagi ang ay doon lagi binabatikos ng China yung Pilipinas kung bakit bumili. Sabi ng bakit ba pakialam ba ng China kung bumili ng malalakas na armas ang Pilipinas, Wala na silang pakialam doon. Mind your own business ba, Ayun ang masyadong pakialamero itong mga China Tila yatang nakakaramdam din ng pagkatakot ng bansang China. Tingnan mo. Sinabi pa nito na isang irresponsableng pagpili para sa Pilipinas at sa mga tao sa Timog Silangang Asya, gayon din para sa kasaysayan at panrehiyong seguridad.
O tingnan nyo naman ganyang kalalakas ang bibili ng Pilipinas. Ayan, kayang ano yan, bumura ng isang yung ganyang mga armas, tingnan nyo naman Tingnan nyo yung nasa video. Ayun ang kayang bumura ng isang city. Kaya nga dyan natatakot ang mga Chino, no? Kung bakit daw bibili ang Pilipinas ng ganyang mga armas. Bakit sila? Bakit sila meron din naman di ba? Natatakot lang talaga sila. Dahil yung kanilang mga armas, mga missile, hindi nga pumuputok Baka nga sumasablay pa lang yun Baka hindi nga lumilipad yun Tingnan mo ang gaganda niya, no? 关于美国在菲律宾部署中导，中方已多次阐明了坚决反对的严正立场。我想再次强调，菲方引入中导系统这一战略性、进攻性的武器，是配合域外势力制造地区紧张对立、挑动地缘对抗和军备竞赛的挑衅和危险行动。 是对本国和东南亚各国人民、历史和地区安全极不负责任的选择。 Agad naman itong kinontra ng Secretary of National Defense ng Pilipinas na si Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sir, how about the acquisition of Typhoons? How did we reach that decision? The Typhoon missile, sir. How did we reach that decision? Finality na ba No, yun? it's not a finality because there must be consent to sell. No? However, we are planning to have such kinds of capabilities. I'm not saying the Typhoon. I'm saying such kinds of capabilities. Okay. Sir, China said that we should not go down that wrong path. Dahil ito raw stalking... I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. No. So I think it's a waste of airtime to broadcast the claims of China because only their leadership believes in what they say anyway. Regardless of what they say, we will proceed with our capability upgrade. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. It does not have right on its side. That's why they're leftists. Sinabi pa ng China na ang rehiyon ay nangangailangan ng kapayapaan at kaunlaran. Hindi intermediate missile at digmaan, para bang Teka, ang sinasabi ng China, ang rehiyon ay nangangailangan ng kapayapaan. Bakit sino ba yung unang nanggugulo, ng bubuli, ng water cannon, nagbabangga ng mga barko? Walang iba, di ba? Sila lang naman nanggugulo dito sa West Philippine Sea. So bakit sinasabi nila na Pilipinas ang gumagawa ng tensyon? Samantalang sila nga ang nangunguna sa paggawa ng tensyon, di ba? Mga ugok pala tong mga itong mga Chino na to, no? Nasabi ng China na hindi sila ang nagsisimula ng mga kaguluhan sa West tingnan mo. Philippine Sea. Sinabi pa ng China na muli nilang hinihimok ang panig ng Pilipinas na pakinggan ang panawagan ng mga bansa at mamamayan sa rehiyon. Iwasto ang mga maling gawain nito sa lalong madaling panahon. Isagawa ang dati nitong pangako sa publiko na agad na alisin ang Typhoon mid-range missile system at itigil ang pagbaba ng maling landas. Parang sinasabi ng China sa Pilipinas na isuko na lang ang ating armas sa kanila. Hindi naman tanga kaming mga Pilipino. 本地区需要和平与繁荣。 Mga mokong pala to, no? Isuko na lang daw ng Pilipinas ang mga armas nila sa China, sa kanila. Bata, hindi naman mga uto-uto ang mga Pilipino, no? Para utusan yang gano'n, no? Tsaka hindi naman tayo sakop ng batas nila, no? Kala siguro ang feeling nila, ang Pilipinas is sunod-sunuran lang sa kanila, katulad ng kanilang mamamayan. Diyan sila nagkakamali. Kaya nga sila naghihimutok, no? Pag habang nagpapalakas tayo ng mga military power, sila naman nanggagaeliti na sa galit o bumabahag na yung buntot. Kasi nga gusto nila, sila lang ang powerful sa buong Asia. So, doon sila nagkakamali.
不需要中导和对抗。我们再次敦促菲方正视地区国家和人民的呼声，尽早的纠正错误的做法，按此前公开承诺，尽快撤走地封中导系统，不要在错误的道路上越走越远。 Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang kanilang mga karapatan Yes. sa soberanya sa West Philippine Sea sa kabila ng protesta kamakailan mula sa China. Yes. Nagpahayag ang China ng pagtutol sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagbibigay sa Pilipinas ng mas maraming ngipin sa pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Ipinatawag kamakailan ng China si Philippine Ambassador to China Jaime Florcroz na nagsasabing ang mga batas ay ilegal na kinabibilangan ng karamihan sa Huangyan Island at Nansha Islands ng China at mga kaugnay na maritime area sa mga maritime zone ng Pilipinas. May mga pagtutol ang China sa mga bagong batas, sinasabi nila na hindi sila sang-ayon at patuloy nilang poprotektahan ang kanilang tinukoy bilang kanilang soberanong teritoryo, sabi ni Pangulong Marcos. Siyempre, hindi kami sang-ayon sa definition nila ng sovereign territory, so, walang pagbabago doon dahil nananatili ang posisyon natin, sinabi ng Chief Executive. Sinasabi nila that we do not agree and they will continue to protect what they define as their sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory. So wala namang na pinagbago dahil ganun pa rin ang sitwasyon natin, ganun pa rin ang posisyon natin. Ayan, tingnan nyo naman So, ayun ang sabi ni Bongbong Marcos, no? Na walang pagbabago. Kaya nga, gumawa ng bagong batas ang Pilipinas sa maritime law. Ayan ang dapat susundin. Susundin na lang. Hindi lang China, lahat ng dumadaan sa West Philippine Sea. So, yun ang pinoprotesta ng mga China, itong mga Chino, no? No, yung batas na yun, na bagong batas na ginawa ni Bongbong, na pinirmahan ni Bongbong Marcos, para bang nasagasaan yung 9 dash line ng Chino. Talagang ganon kasi itong kiniklaim ng China na kanilang 9 dash line na halos sakupin na buong West Philippine Sea or South China Sea, no? Sakop na hanggang Palawan, no? So ayun ang kinancel ba? Kumbaga inano na ng kinansela o kumbaga hindi na kinikilala ng international law. kaya nga naghihimutok itong mga Chino, no, sa bagong batas. Ang Philippine Maritime Zones Act ay isang deklarasyon na ang Pilipinas ay nagsasagawa ng soberanya at jurisdiksyon Yes. sa panloob na katubigan nito, territorial sea archipelagic waters, at ang airspace sa ibabaw nito, kasama ang seabed at subsoil nito. Yun. Sinasaklaw nito ang magkadikit na sona ng Pilipinas, na tumutukoy sa mga katubigang lampas at katabi ng territorial sea nito hanggang Yun. 24 nautical miles mula sa baselines. Higit pang tinukoy nito ang eksklusibong sonang pang-ekonomiya, ang Continental Shelf, at ang Extended Continental Shelf na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act naman ay nagtalaga ng mga sea lanes sa archipelagic waters na maaaring gamitin ng mga dayuhang barko at sasakyang panghimpapawid. Ang Permanent Court of Arbitration noong 2016 ay nagpasya na ang Ayungin Shoal, ang Spratly Islands, Panganiban o Mischief Reef, at Recto o Reed Bank sa West Philippine Sea ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas o 200 nautical miles mula sa teritoryo nito. O yan, natin yan naman So, dun sa napapalob na batas sa arbitral ruling noong 2016 and according sa sa international law na ay yung mga isla na yon na binanggit kanina is ang Spratly, Ayungin Shoal, kung ano namang isla diyan ay sakop sa EEZ ng Pilipinas o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayun ang hindi matanggap-tanggap ng mga Chino na yung isla na yon ay sa pagmamay-ari ay ang Pilipinas. Doon sila naghihimutok. Di ba?
Sinaad din ito na ang Scarborough Shoal, isang mayamang mapagkukunan ng isda, ay isang karaniwang lugar ng pangingisda, ngunit tumanggi ang China na kilalanin ang desisyon. O tinan mo, hindi kinikilala ng China yung ganong rules ng international law. Samantalang kasama sila sa pagpirma noon sa UNCLOS, United Nations Sea Law of the Sea, yung UNCLOS. Samantalang sabi nila, fake daw yung ganon o hindi nila kinikilala. Mga ano pala sila, mga ugok. Within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Okay mga guys, so nandito naman tayo. So alam na natin na ang China talagang nakikialam sa ating gobyerno. So sana nga matigil na tong mga kulokoy na to. So ngayon so kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, kung bago pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?